Kakapasok lang sa wakas si Bakna? Ano to? Sen Bato, Rumesbak, Pinatikim, Jinggoy, Nabulabog, Nabisto, Morales. Ayan yung mga matitinding pamagatan na nakikita natin ngayon, no? At syempre, itong video, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinoy News TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Pinoy News TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inilalabas. At syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito naman sa videong ating mapapanood ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinoy News TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Your Honor, kahit na he is still facing cases, kahit na kumbiktado na yan, kahit na sabihin mo, siya ang pinakamasamang tao sa buong mundo, sa balat ng mundo, still, I believe na he has still his own piece of truth. Hindi naman ibig sabihin na pinakamasamang tao yan, hindi na natin pakipaniwalaan. How unfair can we be to the people kung hindi natin siya paniwalaan? Kaya, that's the purpose of this hearing, to hear them, to listen to them. And it's up for us to believe. Whether we believe on him or not, then same goes true with all the resource person. Ganoon po ang ating treatment dapat. I am just giving you the assurance as my vice chairman of this committee and including the Senate President. Please magtiwala lang kayo sa akin and I will do my best na hindi tayo mapapahiya dito sa yung institusyon natin. Hindi mapapahiya dahil sa Si Morales yung tinutukoy niya dito, no? Na yung kahit maraming kaso ganyan-ganyan is hindi naman pwedeng hindi natin siya paniwalaan. Ayun nga Kung si Morales ito, no, yung tinutukoy muna ni Senator Bato, no, malalaman natin yan kapag plinay na natin ang plinay. Ginagawa kong hearing. That's all. Mr. Chair, I believe in you. Thank you. I trust you. I think majority of our colleagues trust you. Thank you. Wala akong sinasabi na bias ka. No. We have trust. We have full trust and confidence in you, Mr. Chair. Committee, we have to ferret out the truth, and it must and it should be based on evidence. So parang ang sinasabi dito, yung ni Senator Bato is naniniwala siya sa mga ibang sinasabi ni Morales o sa sinasabi ni Morales. No? Kumbaga, tama naman yung sinabi niya. Dapat is alamin. No? Kaya nga nandiyan sila sa hearing. Alamin, imbestigahan nila. Hindi yung kaagad na parang mangunguna ka kaagad. Na isang beses mo palang kakausapin, ganito pa lang is parang tingin mo sa isang tao, hindi ka totoo. Peki ka. So paano mo naman nasabi na peki siya? Diba? Dahil nag-rely doon sa mga dati niyang kaso, na ganito siya dati, si Morales, ganyan, meron siyang kasong ganito. Kung meron siyang ganun man, siguro hindi naman siya parang tanga, nasusuong siya dyan, sa ganyan. No? Na magsasalita siya. Lalong-lalo na ang kinakalaban niya ay ang administrasyon. Diba? Ang sinasangkot dyan administrasyon. Sinasabi ko nga hindi naman ang galing sa kanya, yung informasyon, kumbaga nag-iimbestiga lang siya noong mga panahon na yun. Pero kung siya ay nagpapapansin lang o nagsisinungaling lang, bakit ilalabas niya pa yun? So siguro mas maganda rito, di ba, is kailangan talaga imbestigahan maigi. Alamin maigi. Di ba, kaya nga nandiyan sila sa hearing. Kailangan nilang pag-aralan ang lahat ng panig. Di ba? Hindi yung isang panig lang agad ang inaakusahan. Diba? Kailangan pag-aralan. But unfortunately, our resource person present here today, that I am testing his credibility, does not have any evidence to present. So, Mr. Chair, Mr. Senate President, Mr. President, if we continue to listen to the imagination or the alibis of this witness, it might, don't get me wrong, Mr. Chair, it might diminish the credibility of this committee. So, that is my piece, Mr. President and Mr. Chair. If we continue to listen to all his alibis and all his lies, imagination, baka mawala yung kredibilidad ng hearing na ito. So, ang pinaparating ni Senator Jinggoy dito, no? Boses ni Senator Jinggoy yung tingin ko No, talagang pinapanindigan niya na nagsisinungaling si Morales. Kasi kumbaga parang lahat ng sinasabi ni Morales is imahinasyon lang
Kumbaga gawa-gawa niya lang. Pero yun talaga uulitin ko mga katunay, ano ang dahilan ni Morales kung sakaling siya ay nagsisinungaling? Ano yung dahilan niya para gumawa siya ng ganyang klaseng usap? Samantalang ang lalaki ng pangalang isinasangkot dito sa pangyayaring to. Merong mga bumaliktad, 'di ba? May mga talagang hindi kumakampi kay Morales. Nandudoon na tayo 'di ba? Hindi naman mawawala 'yan. Pero sa kabila ng mga bumabaliktad na 'yon, is patuloy pa rin na naninindigan si Morales sa sinasabi niya. No, parang hindi naman nagbabago. 'Di ba? Kasi doon pa lang pwede ka ng panghinaan ng loob Halos parang ikaw na lang mag-isa rito. Magpalagay natin Senator Bato. Kasi si Senator Bato, nag-iimbestiga yan 'Di ba? Hindi pa pwedeng masabi nakakampi siya ni Morales. 'Di ba? Kumbaga kailangan maging balanse din si Senator Bato. Kumbaga ganun din dapat si Senator Jinggoy. No, kung meron siyang pinapaboran, syempre kung pabor si Senator Jinggoy sa administrasyon, kailangan ipakita pa rin ni Senator Jinggoy na balanse pa rin siya sa pag-iimbestiga. Ganun yan Kailangan alamin pa rin nila ang totoo sa bawat panig. Hindi pa pwede kasing isang panig lang yung pinapakinggan mo at yung kabila is aakusahan mo na nang hindi mo iniimbestigahan maigi. Kailangan lahat ng sangkot dyan, lahat ng nandiyadyaan is kailangan alamin. Kaya nga hearing yan, may parang investigasyon na yan 'Di ba? Ganun naman sa korte. Halos lahat ng testigo kinakausap. Hindi agad hinahatulan ng judge, hindi ka agad nag-aakusa ang judge ng ganun-ganun kabilis, nang walang sapat na mga katibayan para akusahan niya yung isang tao. So kung sinasabi dito, nagre-rely sila na si Morales ay may mga kaso dati, is hindi pa naman napapatunayan na ganun siya. Ngayon, kung napapatunayan ganun siya, is bakit pa rin siya gagawa ng ganyang klaseng usapin na alam niya naman na mabigat? At alam niya naman na kapag bumalik sa kanya is talagang napakasaklap kapag siya'y nalamang nagsisinungaling. Kumbaga pinapanindigan niya ba to para hindi na lang siya mapahiya o hindi siya mapahamak kung nagsisinungaling siya? Siguro sa umpisa pa lang, alam niya na naman ang kahihinat na nito kung sakaling siya ay nagsisinungaling. That's why we have to, sometimes, siguro, papalahanin ko rin yung sarili natin, we have to vet our resource person. Hindi katulad nito na paniniwalaan natin na marami palang kaso. Yes, Your Honor, I fully agree with you. I fully agree with you. As I've said, meron akong pinaniwalaan sa kanyang sinasabi, meron din akong hindi pinapaniwalaan. Oh. Kaya nga tayo nag-hearing dito, para nga i-validate natin yung mga pinagsasabi niya. Yun lang po sa akin. I want to hear everyone. Wala ko po. Ayun, yun yung fair, di ba? Merong pinapaliwalaan, meron hindi pinapaniwalaan, kaya nandiyadyaan para i-validate. Di ba? Ayun yung fair. Kaya nga kayo nandiyadyaan Di ba? Para alamin nyo yung katotohanan. Kung nagsisinungaling talaga si Morales o hindi. Di ba? Yun naman dyan Kaya nga merong hearing. Pero para sa akin, parang napakatagal talaga aabutin yan. No? Parang magkakasawaan na lang sila sa hearing na yan. Wala po akong sabihin na magpagamit kung anong meron siyang agenda. Wala po. At rest assured na hindi madidiminish yung ating yung ating reputasyon just because of entertaining Agent Jonathan Morales. For all we know, Mr. President, Your Honor, kahit na he is still facing cases, kahit na kumbiktado na yan, kahit na sabihin mo, siya ang pinakamasamang tao sa buong mundo, sa balat ng mundo, still, I believe na he has still his own piece of truth. Hindi naman ibig sabihin na pinakamasamang tao yan, hindi na natin paniwalaan. How unfair can we be to the people kung hindi natin siya paniwalaan? Kaya, that's the purpose of this hearing, to hear them, to listen to them. And it's up for us to believe. Whether we believe on him or not, then same goes through with all the resource person. Ganoon po ang ating treatment dapat. Basta ako, I am just giving you the assurance as you're my vice chairman of this committee and including the Senate President.
please magtiwala lang kayo sa akin, and I will do my best na hindi tayo mapapahiya dito sa yung institusyon natin, hindi mapapahiya dahil sa ginagawa kong hearing. That's all. Mr. Chair, I believe in you. Thank you. I trust you. I think majority of our colleagues trust you. Thank you. Wala akong sinasabi na bias ka. No. We have trust. We have full trust and confidence in you, Mr. Chair. What I'm saying, the reason why I gave that particular statement, that it might diminish the credibility of this committee because of the lies and the imagination of this resource person, because I have repeatedly asked question if he has evidence or he has evidence to present or to provide this committee. Wala ho talaga siyang ebidensya maipakita. At yung tinatanong ko lagi sa kanya, yung second question ko sa kanya kanina, which I asked before during the second hearing, kung sino yung confidential informant niya, sinabi niya, hindi niya matandaan. So how can we believe in this kind of resource person na wala naman talaga siyang pirepresentang hard. Yun lang kasi talaga, no? Hindi matandaan ni Morales talaga kung sino yung resource person. Pero kung sakasakali namang itanong nila, o sige, halimbawa, sinagot ni Morales yung resource person na yon, kung sino yon, ano naman kaya ang mangyayari dun sa resource person na yon? Kung sila ganyan nga kung ganyan ang pakikitungo nila kay Morales, sigurado mas matindi yung aabuti ng resource person na yun. At ang tanong doon, kung sakaling malaman nila yung resource person at kung sakaling iharap nila dyan sa Senado, dyan sa hearing na yan, yung sinabi ba ng resource person na yun o yung ginawa ba ng resource person ng mga nakakaraan na yun, yung dati, is aminin niya kaya dyan. Hindi kaya bigla rin siyang bumaliktad, 'di ba? Para iligtas ang kanyang sarili. 'Yun ang nakakatakot doon 'di ba? Lalabas na nagsisinungaling si Morales kung mismong yung resource person ang biglang bumaliktad. Kasi maging practical na tayo, no? Hindi biro-biro talaga 'yan. Alam natin mabigat 'yan. Mabigat na mga akusasyon 'yan. Pero hindi pa naman sila nag-aakusahan talaga diyan. 'Di ba? Nilalabas lang kung ano yung nalalaman nila nung mga panahon na 'yon. Kaso nga lang, kung sakaling lumabas yon, yung resource person na yon, no? At sakaling lumabas siya sa usapan, ay pag bumaligtad siya, tapos ang usapan doon. 'Di ba? Pero kung talagang paninindigan din naman ng resource person, yung mga nangyari noon, papabor siya sa panig ni Morales, malakas ang laban ni Morales doon. Pero sigurado, haharapin din ng resource person na yon. Lahat ng bira sa kanya, sigurado yan. Hard proof evidence dito sa committee nito. We are here to ferret out the truth. To know the truth and nothing but the truth. Yun lang naman, and in aid of legislation. Yun lang naman talaga ang gugustuhin natin. Pero if you have this kind of resource person who are spreading lies and intrigues, that is not acceptable, Mr. President. Mr. Chair. Thank you, Senator Jinggoy. I would yield the floor to Senator Bong Go. You have the floor, Your Honor. Mr. Chairman and Senate President Mig Subiri at sa lahat ng resource persons narito. Magandang araw po sa inyo lahat. Una po sa lahat, gusto ko pong klaruhin that our objective here is to shed light on the matter and to uncover the whole truth in these allegations. Nothing but the truth. No more, no less. Nandito po ako para suportahan ng ating chairman, Senator Bato, para alamin po ang katotohanan. The truth only. Hindi po tayo magkakamali dyan. Kaya naman po ako po sumasangayon kay Senator Bato that we should keep politics out of this hearing. Ang pangunahing layunin natin dito ay ang kapakanan at kaayusan ng publiko. Ayaw natin na bumalik ang paglalaganap ng illegal na droga dahil pag bumalik yan, babalik na naman po ang kriminalidad, babalik po ang korupsyon sa gobyerno. Hindi ito dapat nakadepende kung sino yung kakampi natin dito. Isa po ang ating labanan po ang illegal na droga. Kaya umaapila po ako dahil sa ating mga resource persons nandito ngayon, sabihin nyo lang po ang totoo, the truth only. At pinag-usapan po natin ang droga dito. Mas importante po itong problema ng droga sa ngayon. Since we are talking about operations of PDEA against illegal drugs, may I just also ask Mr. Chair to Director General Lasso. Tama yan. Kasi kung nag-iimbestiga ka, tama si Senator Bongo doon kung nag-iimbestiga ka, dapat walang kampihan yan. Wala kang kinakampihan 'Di ba? Dapat maging balanse ka. 'Di ba? Bilang isang investigador, hindi dapat na pumapanig ka lang sa isang katwiran. Kailangan lahat alamin mo. 'Di ba?
Hindi pwedeng may katigang ka dyan. Kasi kung may kakatigang ka dyan at mag-iimbestiga ka, walang mangyayari sa investigasyon mo. Lahat ng ebidensya na ilalabas nung kabilang panig, sigurado baliwala lahat sa iyo yun. Kaya mas maganda kung ang nag-iimbestiga dyan is yung talagang alam natin na yung taong gitna talaga. Yung gustong malaman talaga ang katotohanan. Lahat naman tayo gusto nating malaman ang katotohanan eh. Wala pa naman tayong direktang inaakusahan dyan. Although yung iba sinasabi, ganto na si ganto, ganyan, ganyan. Pero ako para sa akin, wala pa naman akong inaakusahan dyan. Kasi, kumbaga, dun ako nagre-rely sa investigasyon talaga. Kung ano yung lalabas talaga sa investigasyon. Kaya nga natin sinusubaybayan to. Last May 2, 146.2 million worth of shabu was seized in Zamboanga City. Totoo po ito, Director General? You may answer, General Lasso. Totoo ba ito, yes or no? Can I just ask our operations officer to make sure, Your Honor? It is now being investigated by the regional director in coordination with the Philippine National Police. Ano bang nangyari, Mr. Chair? Your Honor, what I got is that they were able to open the roofing of the jail facility. Yun lang po. We were on our way here to attend the hearing when I was talking to our regional director, so I still don't have so much details about the incident, Your Honor. Yun po ang problema dito, Mr. Chair, no? Pag bumalik na naman po ang illegal na droga, babalik na naman ang kriminalidad, babalik na naman po ang korupsyon sa gobyerno. Habang pinag-uusapan natin dito, itong issue ng sa PIDEA, meron pang malaking problema ang ating PIDEA, nakatakas pa, nahuli na nakatakas pa. So, yun lang po, Mr. Chair, magtulungan po dapat ang gobyerno para masugpo itong kinakatakutan nating illegal na droga. Totoo yan. Kapag bumalik ang illegal na droga dito sa Pilipinas, 'di ba? Is kakalat na naman ang kriminalidad. Nakakatakot na naman lumabas sa gabi niyan. Alam natin na ang daming nabibiktima dahil sa illegal na droga na yan. Hindi lang yung mga gumagamit, 'di ba? Yung mga gumagamit, gumagawa sila ng kasamaan. Nakikita naman natin 'yun. Yung tatay nga, inano yung anak niya dahil lango siya sa droga, nang abuso ng kababaihan dahil lango siya sa droga. Ganun maraming krimen ang nangyayari, no? Kaya sa akin, malaki naman yung naitulong ng war on drugs ni FPRRD. Marami talagang nagbagong buhay. Ako nasaksihan ko 'yon, nakita ko sa iba 'yon. Yung mga kilala kong adok-adok dito sa amin dati. Mga nagbagong buhay sila. Talagang ang tataba. Mga nagtatrabaho na. Hindi na katulad sila ng dati. Hanggang ngayon pa naman. Pero kung sakaling babalik yan, is maaari ding bumalik sila sa ganun. Diba? Mas maganda pa rin kasi merong kamay na bakal na nakikita silang ganyan. Na talagang sinusugpo talaga. Kaya kailangan talaga is magtulungan talaga dyan. No? Dahil yan din ang isa sa malaking problema ng bansa natin na dapat talaga maresolba. Mr. Chair. Thank you, Your Honor, Senator Bongo. Well, we have invited General Serapio. Nakiusap siya dahil flight niya pa uwi ng Davao this afternoon. Unahin ko munang tanongin si General Serapio para makaalis na. General Serapio, sir, during the past Senate hearings, your name was mentioned by Mr. Morales. According to him, the Law Enforcement Security Integration Office invited PIDEA for a briefing on its operations sometime in 2013. According to him, the Law Enforcement Security Integration Office invited paulit-ulit pala ito. Sir, do you remember attending said PIDEA briefing? Who was present during the said meeting? Opo, before Mr. Chair, You have a opening statement, sir? Can I have Yes, sir. just Yes, sir. an opening statement? Go ahead, sir. Go ahead. Very much related po dun sa issue at hand. Yes, sir. Go ahead, sir, please. Tungkol sa pagpunta ni Mr. Jonathan Morales po sa Malacanang. Yes, sir. I just would like to thank first the chairman and the members of the Senate Committee on the Public Order and Dangerous Drug for inviting me to this hearing. My greatest, of course, appreciation to all of them for allowing me to be present in this august body. Haba ng intro ni Director General.
Of course, before anything else po, I would like to also to enlighten the body on the function of LISIO. Kasi na-mention po, Mr. Chair, yung LISIO. So, from 2012 to 2016, I served as the head of the Law Enforcement and Security Integration Office, an attached unit under the Office of the Executive Secretary. And the LISIO was created to assist the Office of the Executive Secretary on matters pertaining the integration of various efforts and initiatives to enhance the collaboration, cooperation of different law enforcement agencies in the Philippines. It was also meant to serve as a coordinating body among various law enforcement and security coordination councils, wherein the Executive Secretary served as the chairman. Sa ATC po, chairman siya. Sa National Coast Watch, chairman siya. Visiting Forces Agreement, chairman po siya. And so many others. So marami po ito. And of course, it was envisioned as a research and policy body designed to aid law enforcement and security units. In other words po, Mr. Chair. And then of course, in relation to the investigation now being done by the hearing being done by the Senate, true enough po, Mr. Chair, that on July 2013, the LISIO, on my own initiative, I just would like to emphasize that 2012 po na create ang office, and 2013 may nangyari po. That's why the LISIO did not try to gather information about it. So mo 2012, no? Talagang ang presidente pa niyan is si Pinoy pa, di ba? Kasi kung totoo yan, di ba? Kung totoo man yan, is talagang parang itinago nila kay Pinoy yung ganyan. Kasi kung totoo yan at nalaman ng mga dilawan yan, isang malaking ebidensya yan, talagang bubuksan talaga nila yan. Lalo na nung eleksyon ng 2022. Magiging malaking panlaban nila yan eh. Diba parang, kaya nga sinasabi nung iba eh, parang itinago lang siguro yan kaya hindi nalaman ni Pinoy nun. Pero kung malalaman ni Pinoy yun, diba, imposibleng hindi nila ipambala yan. Tingin ba natin is papabor kay Pinoy yung ganyan? Pagtatakpan niya yung ganyan? Kung totoo man yan, kung totoo man. LISIO in its own initiative extended an invitation to Mr. Jonathan Morales of the PIDEA. This is the reason why, to shed light on the issues being raised by him before the various media outlets against the then leadership of the PIDEA. Yun po ang dahilan. Kasi naadala na po ang issue within PIDEA sa labas. And of course, being the Office of the President is of course directly supervising the PIDEA and the Office of the President. Kaya po, siguro po Mr. Chair, katulad po ninyo, nagpa-snappy po ako noon. So ang ginawa ko po ay nagpatawag po, pinatawag ko yung mga actors dito. And I think one of the actors is here present also. Kaya ano po. So of course, ang intention ko po yun ay bigyan ng information ng ating Executive Secretary kasi baka matanong ng Presidente, bago lang yung opisina ninyon, so I wanted to gather information. This is more of a clarification lang po. In fact, I don't know if I can still remember it. It was never an investigation or even as someone. It was an invitation lang para makuha po namin yung mga ano na yon, mga informasyon. And of course, it was it may be well pointed out also that a separate investigation the next day po was also extended to the head of the PIDEA to appear and also to shed light and clarify allegation being aired in the media outlets. So the information gathered is supposed to be relayed sa Executive Secretary for the purpose that I have stated and for his guidance and information. And if possible, come up, no? Kasi mukhang research ang ano yung aming opisina, come up with a policy recommendation again for the consideration of the Executive Secretary. Napakarami pong law enforcement sa security. And in fact, during that time, I was even recommending to the Executive Secretary not to have a deputy Executive Secretary purposely to oversee the different councils. Pero for the meantime, yung LISIO po ang gumagawa muna noon. With that, Mr. Chairman, yun po ang aking statement po tungkol doon sa meeting na yun. And that is the only intention of that meeting po. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinoy News TV at narinig natin, no, yung hearing na yon, talagang parang napakalayo pa talaga ng lalakbayin nitong hearing na to, no, para malaman kung ano ang totoo, no, kung totoo ba yan o hindi.
Diba? Ito yung inaabangan natin. Tayo ay nanonood at sinusundan lang natin ang kabanata na to kung ano talaga ang mangyayari hanggang sa dulo. Lahat tayo naiintriga sa mga nangyayari na to, kung ano ang kahihinat na nito hanggang sa huli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.